Hi guys, so let's see what can we see in the collective love reading today. Collective love reading. Collective love reading. Okay, so yung iba dito mga nagsha-shadow work, siguro nagko-contemplate kayo and hinihil nyo yung sarili nyo. Iniisip nyo may mga kailangan pa kayo i-improve sa sarili. May mga kailangan kayong baguhin. Ayan no, gusto nyo munang mapag-isa, gusto nyo lang ng tahimik, ayaw nyo na masyadong kausap ngayon. Ayan. Siguro ganito yung ginagawa ng person nyo. Siguro wala kayong communication. Ayan, so tinan pa natin. Collective love reading. Okay, so sa pinapakita nga dito, ikaw o yung person mo, nag-explore din and yun nga, parang ayaw masyadong makipag-usap and sa nakikita ko, parang may mga inaayos kayong papeles o yung person mo, documents, and siguro magbi-business kayo, mag-open kayo ng business and kailangan nyo ng malaking pera para sa papeles, sa pag-ayos ng documents, ayan. Pero yung finances siguro ninyo affected kaya siguro hindi kayo nag-uusap ngayon. Ayan. Personally, okay naman yung kaperahan nyo, pero parang mabilis mawala. Parang yun yung, tawag dito, ang blockages or problema nyo sa ngayon. So, tingnan pa natin. Nagpapakita pa sa collective love reading. Paalala lang guys, hindi lahat ay makaka-resonate. So, take what resonate and leave what doesn't. Okay? Yan pa natin. Collective reading. Okay, 10 of Cups. So, siguro gumagawa yung person mo or ikaw ng stability para sa pamilya niya o pamilya mo or kung kayo pamilyado kayo, mas iniisip nyo yung stability ng family nyo. Nakikita ko naman na mahal nyo na isa't isa, gusto nyo isa't isa. Pero sa ngayon parang siguro may space sa inyo. Tignan natin. Ayan no, talagang focus sa finances and gusto ng new beginning. Siguro may mga offer dito and sa nakikita ko na gusto nyo maging stable. May nakikita kong offer pagdating sa trabaho. Siguro sa person mo to. Ayan, magiging masaya kayo dito, may bababalitaan kayo, and sa dami ng pinagdaanan nyo, ang daming nawala, ang daming nasayang, pero may magbubukas na pinto sa connection nyo. Kung hindi man to sa career ninyo, or sa career ng person mo, sa inyong dalawa to. Parang magkakaroon kayo ng hope, ganun. Ayan o, 9 of Pentacles, so stability talaga. Puro Pentacles na nakikita ko, so baka yun yung focus ninyo, o yung connection, yung person mo gusto ng stability sa'yo. Parang gusto niya maging financially okay muna siya bago mag-ano sa connection yung dalawa. Parang mag-go ganun. So, tinampan natin. So, bago yung cards, ay may bago yung kaka-cleanse ko lang ng cards. Yung energy is bago. Ano pang ipapakita sa collective love reading? Parang napupush mo tong person mo na to do better. Like, ayaw niya na wala siyang maibibigay sa'yo, ganun.
Parang nag-iisip siya ng mga paraan. Parang gusto niya talagang kaya niya ibigay sa'yo lahat. Gusto niya ibigay sa'yo lahat. Ganun na. Tingnan pa natin, collective love reading. Okay, ayan o. So, mahal niyo talaga isa't isa. And sa nakita ko, parang bumabalik sa pagkabating person mo, parang kinikilig, ganun. And sa nakita ko, generous naman kayo sa isa't isa. And siguro yung person mo is, ang love language is act of service. Parang gusto niya nga, yun nga, bigyan stability sa'yo. And sa nakita ko, very affectionate kayo sa isa't isa. Mahal ka nitong person mo. Mahal niyo naman isa't isa. Parang alam mo yung lumulutang kayo pag kinikilig, ganun. So, tingnan pa natin. Tingnan pa natin. Lumabas to. So, ayan. Ayan. So, itong isa sa inyo, nagiging selfish lang. Parang nag-iingat. And dahil din siguro sa nangyari sa kanila from the past, natatakot na silang masaktan or ikaw to. So, reverse na lang. Take what resonates. Kung kayo man to. And sinikita ko, parehas kayo spiritual or nagdadasal kayo, humingi kayo ng sign, and parang ayaw magkamali ng person mo. Ganun. Parang ayaw niyang makagawa ng kasalanan sa'yo. Kasi parang iiwan mo siya o hindi mo siya matatanggap. Ganun. And natatakot siya makarma. Ayan, no? Very matured itong taong to at ikaw din. And very at peace kayong dalawa. Yung person mo lang medyo nag-overthink. Minsan, ganyan. Siguro mas matanda sa'yo to. Ayan. So, may nakita akong masaya na may isa't isa. May success na paparating sa inyo. And nakita ko positive yung mangyayari sa inyo. Okay? So, tingnan pa natin. Sabi. Ano bang papakita? Connection niyo ng person. Collective love reading. Ayan. So, yun nga. At nakikita ko, baka LDR kayo nitong taong to or hindi kayo masyadong nag-uusap ngayon. And sa nakikita ko, nag-iisipan kayo. Parehas kayo hindi makatulog sa gabi. At sa nakikita ko na parang nag-ano kayo, babakrid kayo ng messages. Nag-aantayan kayo ng message sa isa't isa, ganun. And you're taking your, nagiging private kayo sa isa't isa ngayon. Ayan, okay. Pero, ano ba yun, harmonious naman yung pag-sasama nyo, yung connection nyo. Like, it's okay. And sa nakita ko, tanggap nyo isa't isa. And yun nga, gusto niya ng stability, gusto niya maging okay yung connection nyo. Ayan, so mag-focus ka lang siguro. Like, siguro yung iba dito nag-overthink. Huwag kayo masyado mag-overthink. Kasi maging okay daw lahat. Ayan, no? Parehas daw kayo mabait. Parehas kayo may moral. And siguro humingi kayo ng guidance. And sa nakikita ko, basta mabait kayo parehas. Itong person mo siguro nagdadasal. And mabait itong taong to. Ayun, no? Iniisip ka niya, nagde-daydream siya. And sa nakikita ko, parang may nag-aantay ito ng travel. Siguro gusto kanya makita. Ayun, no? Tingnan nyo lang yung 666 or the 4 na 6. In lumabas kasi. Ayan, so, tingnan nyo sa angel number. At sa nakikita ko, marriage potential, itong, or may pinag-usapan na kayong kasal. Parang pang long term na din to eh. And parang ikaw na din gusto niya mapangasawa, makasama habang buhay. Ayan, wag lang mainitin ulo. Ayan na nakikita ko. So, tingnan pa natin. Tago lang natin itong cards kasi ang daming cards. Tingnan natin ano ang nafe-feel sa'yo ng person mo. Ano ang nafe-feel sa'yo ng person mo ngayon? Or intention. Ano nafe-feel sa'yo ng person mo ngayon?
Ano na-feel ng person ng collective love reading? Okay. Queen of Wands. So, na-feel sa'yo ng person mo, nakikita ko dito, itong person nga to, inisip nila yung kaperahan niya. Pero may na-feel din ako na medyo nagsiselo sa'yo yung person mo, medyo possessive yung energy. Like, kahit sa mga friends or family, nagsiselo siya. Parang ganun. But it's not like intentionally, na-feel niya lang. Like, sana mas nakakasama ka niya or basta ganun yung energy. Hindi siya yung negative, like yung hindi ko siya na-feel na negative, like bigla lang niya na-feel ganun. And sa nakita ko, namimiss ka itong taong to, baka nag-i-imagine to pagtulog, alam niyo na kung ano man nangyayari sa inyo or ginagawa. And siguro hindi niya lang to sinasabi sa'yo, and nakikita ko nakakonsensya to, may mga hindi siya sinasabi sa'yo, may mga tinatago to na hindi mo pa alam sa kanya. Alam mo yun. And sa nakikita ko, itong taong to, medyo flirtatious. Mahilig to mang-seduce. Siguro, or marami siyang nasiseduce na babae. May nakikita ako na offer na paparating sa inyo. And nakikita niya na masaya to sa feeling mo. And gusto ka talaga niyang makasama habang buhay. And gusto ka niyang magpakasalan, ganun, kasi natutuwa siya sa'yo, very nurturing very passionate yung ikaw para sa kanya. Very charming, ganun. Ayan, no. 10 of Cups. So, stability talaga. Masaya to sa'yo. Family talaga. Nakakatawa naman. Pang family talaga. Nag-i-imagine tong taong to. Iniisip niya, paano pag nagsama kayo habang buhay. Ayan, parang wish fulfillment ka sa buhay niya. And masaya to. Yun lang ang sense ko ba, ang ano lang ninyo is yung finances niya or ikaw. Parang gusto niya muna maging stable. Tingnan pa natin. Nafe-feel sa'yo ng person. Parang gusto niya mag-offer pero hindi niya alam paano kasi nga hindi pa siya financially stable. Ganon. Tingnan natin. Ano nafe-feel sa'yo ng person mo? Kung may mga nakikilala man siya ngayon, parang ikaw yung best potential, yung best candidate, taray. Okay, ano nafe-feel sa'yo ng person mo? See? Ayan, secret admirer. So, secret admirer. So, tinatago niya lang itong nararamdaman niya sa'yo. Parang hindi pa niya masyadong inaamin na ganun levels yung nararamdaman niya. Yung may pagka-possessive, obsessed, and may temptation, ganyan. Yung mga na-imagine niya, like gusto ka niya. Parang wala pang ganun. Nafe-feel sa'yo ng person. Oh my gosh! Ayan, so, siguro na-meet mo to sa habang nag-enjoy ka sa party, ganyan. Mahilig mag-party yung person mo. Nakikita ko na attracted kayo sa isa't isa. Very passionate. Ayan. And napapasaya ka nito. Napapasaya mo rin siya. Ayan. Pero ayaw niya mawala yung freedom niya. At ikaw din. Siguro ganun lang. I mean, siguro may mga tao kasi talaga na wag na lang masyadong clingy. Parang ayaw pa rin mawala yung pagiging independent. Ayan. So, tingnan pa natin ano ang nafe-feel or gustong sabihin sa'yo ng person mo. Nafe-feel ko sobrang intense ng connection nyo. So, ano lang, hinay-hinay lang. Kasi pag sobrang intense, iba nakaka-overwhelm. Message at napipansin ng person mo.
Okay, baka kaibigan mo pa lang to, may connection kayo. Ayan, siguro, nung nagkakilala kayo, may feeling niya bata pa kayo. At sa nakita ko, ramdam ka niya kahit magkalayo kayo. So, may mga LDR dito. Yun nga, hindi kayo nag-uusap. And sa nakita ko, ayaw niya nang magkaibigan kayo. Gusto niya more than that. Ayun, I want to be more than friends. And, ayun, yun yung nafe-feel niya sa'yo. Feel ka niya. Ayan. So, tingnan pa natin ano ang possible na outcome nitong connection niyo. Pag natin yung cards. Ano yung possible outcome ng connection niyo? Ooh. Okay, so nakikita ko dito, you and your person, maguguluhan kayo. Nakikita ko na mahal yung isa't isa, and very passionate to, mag-o-offer talaga to sa'yo. At nakikita ko kung magiging, may possible na maging kayo, maging masaya kayo, and magkaroon kayo ng pamilya, and may communication na paparating. Ang nasa-sense ko lang dito, isa sa inyo or kayong dalawa, ang hindi kayo masyadong magiging honest sa isa't isa, may mga itatago pa rin kayo or ito yung person mo. Siguro maraming nagkakagusto sa person mo or sa'yo, maraming naghahabol, ganon, yung mga ganon. And sa nakikita ko, parang itatago siya, ganon. Pero it doesn't mean like hindi kanya mahal or kikare. Parang ayaw lang niyang mag-away kayo, ganon. Ayaw niyang magkaroon ng boundary sa inyo, which is hindi ko gusto yun kung para sa akin na. And 9 of Cups, masaya to sa'yo, wish fulfillment ka talagang taong to. Ayan, no? Hindi nga okay siya financially. Ayan. So, nakakatawa naman yung reading kahit ganun. Pero kasi sa akin, hindi agree yung ganun. Tingnan natin. Ano pa dapat malaman mo sa person mo? Nakalimutan ko ito ano kanina. Ano pa ang dapat mo? Or yung person mo nakikipag-hook up, ganun. Like, open siya sa ganun, ganun. Ang daming tukso sa paligid niya. Or sa'yo. Ang dami niyang option, ganun. Yan pa natin. Ang dapat mo naman sa person mo. Or itong taong to na divorce na, baka yung hindi niya ito masabi sa'yo, may pinagdadaanan siya ngayon. Iba kayo niya tinatago niya. Ang dapat mong malaman sa person mo. Okay, so sinasabi dito na before it wasn't the right time kasi nga siguro nagde-divorce siya, ganun, or may inaano siyang divorce. Pero nakikita ko committed sa'yo itong taong to. Ayan, no, minamanifest ka nito. Tell the universe what you exactly what you want. So, para sa akin, ipag-pray mo na lang kung para sa'yo talaga to. Kasi kahit ano man ang prayer mo or shaman, ibibigay sa'yo, ibibigay sa'yo. Kung ibibigay sa'yo, kung ipinagkaloob ng langit, ipagkakaloob sa'yo. Diba? Ganun. So, manifest mo lang. Pero like, gusto niya makipag-commit sa'yo. Tingnan pa natin. Possible, message ng universe sa'yo. Message ng universe.
Your wish will manifest with faith and trust. So, ayan. So, matutupad naman daw yung wish mo kung may faith ka at magtiwala ka lang daw sa universe or kay Lord. Tignan pa natin. Message ni universe. Let go of limiting beliefs that are holding you back first. So, ayan. So, sinasabi dito, baka nag-hold back ka. Siguro dapat maging honest ka na rin kung ano nafe-feel mo or kung may nafe-feel kang tinatago siya, ganyan. Or maging honest siya. Pero kasi, alam mo yun, take your time. Kasi, syempre baka nahihiya din yung tao, yung person mo. So, huwag mo na lang madaliin kasi darating din kayo. Let your relationship or friendship grow naturally and organically. Okay? So, tingnan natin advice ni universe. Take yourself out on a date. So, ngayon, kung medyo nag-overthink ka, lumabas ka mag-isa, siguro kailangan mo mag-unwind, mag-isip-isip ka, ganun, punta ka sa nature or may beach ka mag-isa, ganun. Like, have time for yourself. I-date mo din yung sarili mo. Ayan, no, take a chance from them. Take your chance daw. Okay, so tingnan natin. Isip ka ng tanong, tapos natin kung sasagot ni universe. Anong possible na answer sa tanong mo? The situation will improve. So, ayan, mag-i-improve naman daw yung situation nyo. Magiging maayos daw yan kung medyo nag-overthink ka. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat po.